At doon sa mga nag-assemble at yung nagpaplano pang mag-assemble, panoorin nyo po yung video na to kasi ito pong makakatulong sa inyo. Hindi po tayo nagdadamo tungkol dito. Kaya po, minabuti ko na nagawa nito ng vlog para doon sa nag-assemble nito ay malaman nyo po kung paano ito troubleshoot itong engine na gagamitin natin yung kanyang OBD1. Mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat. Anong oras na ba? Na mag-alas 8 na yata, mag-alas 9 na. Ito po, nilalamay ko itong mamahaling owner type jeep na to. Ito yung 500,000 na owner type jeep. Ngayon mga kapatid, hindi ko po sinisiraan yung gumawa nito. Hindi po natin sinasabing mali sila. Wala tayong pinapalabas na ganon. Kaya lang, dumating ang may-ari dito at ang gusto ni Kuya Dario ay ayusin yung makina kasi nga talagang hindi po ito maka-andar ng maayos. Sa arangkada pa lang, sinisinok na, hindi siya makatakbo. Ngayon, ito pong sasakyan na to, maaaring umabot ng 500,000 kasi nga po, mamahalin talaga itong makina na to na 4A GE na makina. Ito po ay pangkarerang makina. Kaya nga yung mga Toyota Levin nung araw, yung Corolla Levin, ito po yung mga nakakabit na makina dito. At isa po sa pinakamahal na makina, itong black top na twin cam na 2.0 na 4A GE na makina. Ngayon, ang problema dito, hindi na patino nung gumawa, nung nagkabit ng makina kasi nga po, ito po ay ECU na. Dinala naman sa akin dito para ayusin at hindi ko naman siya tinanggihan. Kailangan ko talagang ayusin to dahil may nag-comment po dito sa vlog ko kahapon na ipagawa ko na raw sa iba to, hindi ko raw kakayanin to, mahihirapan daw ako pero hindi po tayo aatras sa ganung mga bagay mga kapatid dahil kung yung mga computerized na mga sasakyan ngayon, mga naka-computer nagagawa natin, ito pa kaya? Kaya lang, pagtsatsagaan talaga natin, pagbubuhusan natin ng panahon. Kaya nga po kahit ganitong oras ay gumagawa pa kami kasama nitong aking electrician na si Kuya Jaime at si RJ. Ayan. Pakita mo yung mga itsura natin. Ayan, naglalamay po kami. Alam nyo mga kapatid, itong mamahaling owner type jeep na to, kaya ito naging mahal. Yung kanyang upuan, naka-Recaro seat po kasi ito. Original na Recaro seat. Ang pagkakaalam ko, yung upuan na yan ay ang isang paris niyan ay 60 mil na kagad. Tapos ang makina mo, aabot ng, sabihin na natin na mga kulang-kulang 300,000. At siyempre, 350,000 na yon, sabihin natin. Tapos naka-mugs ka. Pero siyempre, yung body nito, masasabi natin, mga ordinaryong body na lang naman to na OTJ. Pero tama, mamahalin yung jeep na to dahil mahal mga nakakargang makina dito, pati yung upuan niya, pati yung mga gauges nito. Ayan, tignan nyo. Hindi mumurahin yung mga gauges na yan. Kaya lang, ang nangyari dito, hindi nila naayos yung makina. Kaya kahit sabihin mong maganda ang setup mo, naayos mo siya, naipalabas mong ganito na maganda ang setup, mahal ang inabot, pero hindi mo naman mapatakbo ng maayos, doon ngayon nagkakaproblema. Kaya ang ginawa namin dito, inopera ko talaga itong wiring. Ayan, pakita mo. Inopera namin yung wiring na yan. Kasi po mga kapatid, dito po, meron naman siyang OBD1. Ito yung OBD1. Pwede sana nating malaman yung mga trouble codes nung engine, itong computer, para makita natin. Kaso ang nangyari dito, putol-putol yung mga wires. Hindi nila naikonekta. Kaya itong OBD, hindi gumagana. Pakita mo ngayon na, Kuya Jaime, nasaan yung mga putol? Ayan, ang dami pong putol nito. Ayan, oh. Ito yung nakakabit sa OBD. Ayan. Ngayon mga kapatid, para kasi malaman mo yung trouble codes, merong niyang doon sa legend ng mga terminals doon sa OBD1, meron nakalagay diyan na TE1 at saka E1 yung terminal. Yung TE1 saka yung E1, i-jumper mo yon para makakuha ka ngayon ng trouble code. Yung test light mo ngayon ay ilalagay mo doon sa positive yung isang side at yung isang side ng ilaw na yon ay nandoon nga po sa W. Yung W na yon mga kapatid, ang ibig sabihin doon, warning. So yung warning na yon, yun yung mga trouble codes na ilalabas, na ibibigay sa'yo ng computer nito, ng ECU nito.
sa ganung paraan, pag nakuha natin yung mga warning na yon, yung mga warnings na yon, kung marami, madali na nating maaayos yung problema nitong makina. Pero bago ko ipakita sa inyo yun, dahil dinudugtong pa ni Kuya Jaime yung mga wires, ito pakita ko lang sa inyo yung iba pang mga bagay dito na dapat yung makita. Akin na nga yung isang cellphone ko kasi kulang tayo sa ilaw. Okay, flashlightan ko po ito. Glenn, pakita mo nga ito. Ito pong mga tubo na to, ito ay mayroong vacuum. Humihigop ito ng hangin. Pero hindi nila inayos. Walang nakakonekta na hose dito. Ngayon, meron pang isang tornilyo rito na nakakabit din sa hose. Kikita mo ba? Doon sa ibabaw, Ayan. Ayan, ito yung kamay ko. Ayun, no? Ito, binarahan lang nila ng tornilyo yung hose na to. Ngayon, meron pa ritong isa. Ayan. Binarahan lang nila ng tornilyo. Mga kapatid, yung makina na to, naka-computer na to, hindi pwede yung bara-bara lang ng ganyan. Computerized na to. Isang pagkakamali mo dito, or errors mo dyan sa mga vacuum na yan, magre-register yan doon sa computer. Kasi may mga sensors din po ito. Tulad nito, ito yung map sensor. Okay, may TPS din yan. Meron din yung coolant temperature sensor, pero hindi na nila pinagana. Yan, importante itong coolant temperature sensor na yan. Hindi na nila pinagana yan. At naglagay sila ng iba. Ito, naglagay sila niyan para sa temperature. Puntahan natin mga kapatid, itong mga wirings na putol-putol. Tignan natin kung makakakuha na tayo ngayon ng trouble codes para malaman natin kung ano ang problema nitong makina na to. At doon sa mga nag-assemble at yung nagpaplano pang mag-assemble, panoorin nyo po yung video na to kasi ito po makakatulong sa inyo. Hindi po tayo nagdadamo tungkol dito. Kaya po, minabuti ko na nagawa nito ng vlog para doon sa nag-assemble nito ay malaman nyo po kung paano ito troubleshoot itong engine na gagamitin natin yung kanyang OBD1. Importante po yon. Ito, tingnan nyo. Ito yung OBD1. Sa cover nitong OBD1, merong mga nakasulat dyan. Kita ba? Ayan. Ayan, may mga nakasulat doon. So yung nakasulat dito, ito yung pinaka-legend niya kung ano yung mga terminals na yan. Hanapin nyo ngayon yung TE1, which is ito yon. Tapos yung E1, ito, yung terminal na yan. Kanina, itong isang to ang walang koneksyon sa ECU. Ito nga yung red. Ito yon. Kaya ayan, pinagdugtong na lang namin to. Iba nga yung kulay nito kesa dito at iba rin yung wire. Kasi ibang socket yung ginamit dito sa computer box. Ngayon, mga kapatid, para makuha natin yung trouble codes nitong engine na to, ay kailangan i-jumper mo itong TE1 saka yung E1. Yon, merong legend dito yan. Tapos, yung ilaw natin, yung trouble codes, yung iilaw kasi yung trouble codes na yon, magbiblink yung ilaw natin, dito mo ikakabit yon sa B+. Ito B+, ayun, may nakalagay doon, B+. Ito B+, ibig sabihin positive. At ito naman, yung warning, yung W. Ingat lang kayo kasi ito ay positive. Itong isang to. At ito namang isa ay galing doon sa ating computer. Ayan, ingat lang kayo na ito ay mag-ground. Ngayon, gumamit ako ng light emitting diode or LED. Delikado to, bawasan mo to. Bawasan mo to. Ayan mga kapatid, ganito tuloy-tuloy lang tayo. Masyadong mahaba, delikado. Kasi yun ay output na ng computer. Yung signal na yun. Baka mamaya dumikit dito sa positive or sa negative ay masisira yung inyong computer. Ayun. Okay. So ito yung ating positive. Pwede bang bawasan mo na rin to? Masyado mahaba. Sige. Ayan. Pasensya na kayo. Medyo mahaba itong vlog natin para po sa matutuhan ng iba. Ayan. Okay, ito yung ating LED, ito yung ating light emitting diode. Ito po kasi kaya ginamit ko. Alam niyo naman ang diode, no? Ito ay semiconductor, walang connection, walang wire yan. Hindi yan magkokos ng short circuit sa ating computer, itong LED. Yun nga lang, pag nagkabaligtad ka ng kabit, mapupundi ka agad yan. Okay, kailangan naka-ignition on. Tapos ito mga kapatid bago i-ignition on ni RJ, magbi-blink yan. Yung unang blink na mabagal,
Halimbawa, nag-blink ng umilaw, 1 yon. Pero kung halimbawa may kasunod siya na umilaw, 2 yon. Tapos ang kasunod doon, mabilis. Umilaw, 3 yon. So 2, 3 ang trouble codes natin. At titignan natin yon sa listahan ng mga trouble codes ng Toyota kung ano ang ibig sabihin nun, kung ano ang may problema. Okay, ngayon, RJ, sige, i-on mo. Tignan natin ngayon kung ano yung makikita nating trouble code. Okay. Okay, 1 and 2. 1, 1, 2. So, ibig sabihin, number 12 talaga yung ating trouble code. 1, 1, 2. Dito po sa trouble codes for a GE, yung 1, 2 po ay engine RPM signal. So, doon siya ngayon nagkakaroon ng problema. So, doon sa ating distributor, may problema tayo doon. Kailangan ng signal ng engine doon sa ating computer. Yung nakuha nating trouble code, yung 1, 2, engine RPM signal. Kailangan yung computer natin makakuha ng signal mula dito sa distributor. So, merong isang wire ngayon na papasok doon sa ating computer box na putol. Kasi ang dami nga nating nakita mga putol na wire doon eh. So, ite-trace ko kung ito bang mga wire na to ay pumasok sa ating computer. Kasi yun ang sinasabi ng fault code na engine RPM signal. Nauutal na tuloy ako. So malamang, yun lang ang problema nitong makina nito. At magiging okay na siya. Kasi nga, nakuha natin yung diagnostic trouble code na 1, 2, engine RPM signal. Kailangang i-trace muna natin talaga yung mga wirings na naputol papunta dun sa ECU at papunta dun sa diagnostic socket natin. Kasi kailangan talaga ma-read natin dito sa scanner yung problema ng engine na ito dahil ito ay may mga sensors naman talaga na gumagana. Tulad ng mga crankshaft positioning sensor, yung camshaft sensor, yung kanyang MAP. Mga kapatid, ito ay manifold absolute pressure sensor ang gamit. Ito, tignan nyo. Ito yung kanyang map, MAP. Ito. Ayan. Oh. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, wala siyang MAF, yung mass airflow sensor. Kasi nga, rekta na yan. Wala siyang mass airflow sensor na susukat nung dami ng papasok na hangin. Kasi ito, ang ginamit dito ay manifold absolute pressure sensor. Yung pumapasok ngayon na hangin, yung vacuum na nandito sa kanyang manifold, ang nag-inuutusan ngayon yung computer kung gaano na kalakas yung vacuum, kung gaano karami yung naiipon na vacuum dito dahil hinihigop niya itong sensor na ito. Kaya ito ay walang mass airflow sensor. Ngayon, yung mga sensor po na yan, napaka-importante niyan na dapat gumagana lang lahat talaga yung mga sensors na yan. Kaya yung mga wires na naputol na yan, kailangan ma-reconcile natin yan, kailangan nating ma-reconnect. So, meron naman tayong mga softwares na gagamitin dyan para lahat ng kuryente na yon na papunta doon sa OBD1 nitong makina na to ay maibalik natin at magamit na natin yung ating scanner. Ito yung mga original na wirings. Iba yung mga kulay nito dito sa socket na inabutan niya. Ito. So, ibig sabihin, itong socket na tong isang to ay hindi ito original na para sa kanya. Ayan. Kaya, ang gagawin natin, ite-trace natin doon sa Carmin. Meron tayong software na ginagamit, yung Carmin. Ite-trace natin ngayon itong mga kulay nung mga harness na yan, wiring harness na yan, para maibalik natin doon sa original na kinakabitan niya doon sa socket naman sa my computer box. So yan muna, para dito sa mamahaling owner na to. Salamat sa kasama natin, si Kuya Jaime, at saka si RJ, at saka yung ating cameraman, si Glenn the Great. Kahit nasabihin mong owner type jeep lang to, binuhay natin yung kanyang diagnostic trouble code, yung DTC, at nakakuha tayo ng isa. At yung isa na yon ay related talaga dito dahil hindi talaga makakatakbo ng maayos yan kung walang RPM signal na galing sa makina papasok doon sa computer box. So yun yung nawawala, yun yung missing link dito. Kaya bukas,
Aayusin natin yan, i-check natin yung mga wiring harness nito na pumasok doon sa computer, kung meron nga bang naputol na wire na galing dito sa distributor, yan, at iba pang mga wiring harness dyan, papunta ngayon sa computer box. Kaya sinabi kong sa distributor kasi dito po nanggagaling yung ating RPM. Yung signal na yon, diyan nanggagaling sa distributor assembly na yan, papunta sa computer box. Kaya dun sa gumawa nito, ayan po, panoorin nyo yung vlog ko, peace tayo, wala tayong sinisiraan dito, at least na ipakita ko sa inyo kung paano i-trouble codes itong makina na to at sa susunod, yan ang gagawin nyo. O yan, mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans at doon sa mga katulad din naming nagbibuild ng mga sasakyan, walang problema. Try and try lang, try and try hanggang sa maayos natin ang ating mga build at tayo po ay makapagbigay pa ng maraming trabaho sa ating mga kaibigan na nandiyan sa inyong mga shop. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.